Amen. Tapos na ba yung series? Mama ba eh? Hindi muna tayo sa sulat. Tayo muna ay pag-aaral namin. Diba? Okay. Sige, bago yun, First Peter, chapter 3. Pwede mong ilagay yung First Peter, chapter 3, verse 1 to 12. Verse 1 to 12. Sige, ako ang magbabasa. Bago tayo manalangin, basahin muna natin ito. Kayo naman mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos. May kaya din sila na sumampalataya dahil sa inyong magandang asal, kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. Verse 2. Sapat ang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga bintong alahas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Iyan ang kagandahan at pinakita ng mga banal na babaeng umasa sa Diyos noong unang panahon. Sila ay nagpasakop sa kanilang mga asawa. Tulad ni Sarah, sinunod niya at tinawag na Panginoon ang asawa niyang si Abraham. Kayo rin ay mapapabilang sa kanyang mga anak kung matuwid ang inyong mga gawa. At kung wala kayong anumang kinatatakutan. Kayo namang mga lalaki, inuwain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila ay mas mahina. At tulad ninyo, may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito nang sa gayon ay walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. Sa ating pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at sagalang pamumuhay, dila nila ay pigilan sa paghabig ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay hindi dapat lumabas. Ang masamay iwasan at ang gawin ay ang tama at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Sa kanilang pagdaing siya'y nakikinig, ngunit sa mga masasama, siya ay tumalikod. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay mag-aaral ngayong umaga. Nawa, Panginoon, magsalyo nga po, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan, ang aming sarili, O Diyos, nang sa ganun lugar, matuto kami kung ano ang kung ano ang sinasabi mo, Panginoon, dito sa chapter 3 ng 1 Peter, Panginoon. Lord, ikaw po ang magbigay sa amin ng direksyon, Panginoon. Doon, Panginoon, sa mga wala pa rito, nawa, bigyan mo sila, Panginoon, ng desire, ng excitement na dumalo. Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, sapagkat, Lord, mahalaga ito, Panginoon, para sa iyo, Panginoon, sapagkat, Lord,
ang iyong mga anak, Panginoon, na naniniwala sa iyo, Panginoon, ay dapat makinig sa iyong mga utos at salita niyo. Salamat po, Ama, po ang aming dilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gusto ko lang pag-aralan po natin at doon po tayo sa verse 7. Yan. Sabi rito, kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mas mahina. At tulad ninyo, may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito nang sa gayon ay walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. Dito tayo sa last part ay gawin ninyo ito nang sa gayon ay walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. So, yun. Kapag daw po ay ang ating sarili bilang isang believer ay pakitunguhang mabuti ang yung mga may asawa, hindi lang yon sa kapwa believer. At ang sabi rito, nang sa gayon ay walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. So, ang pamagat po natin ay how our prayer are hindered. Paano daw ang ating panalangin ay hindered? Ibig sabihin ay hindi, parang mayroong hindi natutugon ng Diyos. Paano daw ang ating panalangin ay natatakpan, kumbaga may balakid. Ano ba ibig sabihin ng balakid? Yung bang hadlang. Yun. So, ang ating panalangin daw po ay, bakit daw po ay mayroong hadlang? Pero sabi ng verse 7, dito sa last part, ay naroon yung mga dapat nating sundin na pakitungo ang mabuti ang ating mga, hindi lang asawa yan ang ibig sabihin doon, kapwa believer din. At sapagkat sila ay mas mahina na tulad ninyo, may karapatan din silang sa buhay na walang hanggan na kaloob na. Gawin ninyo ito nang sa gayon ay walang magiging sagabal sa inyong panalangin. So, hindered. Paano daw how our prayer are hindered? Sa Psalm 66 verse 18, ano sabi doon? Psalms. Chapter 16, 66:18. Mga awit chapter 66 verse 8. Kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Amen. Sabi ni David, kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Kung tayo daw po ay magpapatuloy sa kasalanan, ang balakid para hindi tayo matugon ng Diyos ay ang kasalanan. Yun po yun. At maging dito sa 59 verse 2, Isaiah. Isaiah chapter 59 verse 2. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Yan ang dahilan. Kapag daw po tayo ay nananalangin, ang dahilan kung bakit hindi tayo tinutugon, dahil sa ating mga pagkakasala at pagsuway. At
sabi rito, nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So, ang nagpapabigay pala sa Diyos ay ang ating mga kasalanan. So, kinakailangan para tayo ay ang ating panalangin daw po ay magiging doon sa Peter, hindi sa dapat. Kinakailangan ay ang lahat ng ating mga kasalanan ay dapat ay mawala yun. Dahil sabi ng Isaiah 59 verse 2, dito sa verse 1, tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Hindi daw bingi ang ating Diyos para hindi siya marinig, hindi natin siya marinig. Hindi marinig ng Diyos ang ating mga hinaing. Na ang nagpapabingi sa ating panalangin ay ang sabi rito sa verse 2 ng 59 na Isaiah, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Yan ang masasamang gawa. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Yun po ang dahilan. So, isa po itong hadlang para hindi tayo marinig ng ating Panginoon. At yun, sa 1 John 3 verse 21 to 22, ano sabi doon? Chapter 3 verse 21 to 22. 1 John chapter 3, verse 21-22. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, nakakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. Amen. Sa verse 21, sabi doon, mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos, panatag ang ating kalooban. Verse 22, ang sabi doon, tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. So, ibig sabihin, kapag tayo ay manalangin, ay ating matatanggap yun sapagkat kung tayo po ay sinusunod po natin ang Kanyang mga utos, walang dahilan para hindi tayo pakinggan ng ating Panginoon. Di ba? So, ang hadlang po sa ating mga kahilingan ay ang ating mga, sabi nito, ang hindi natin pagsunod sa Kanya. So, yun po ang hadlang para hindi tayo marinig. Kapag hindi tayo sumunod sa utos ng Diyos, ay hindi nalulugod. Ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Hindi dirigin ang ating mga panalangin. Pero kapag tayo po ay nanalangin, kung alam natin sa ating sarili na sinusunod natin ng Diyos, siguro hindi tayo humiling. So kumbaga di ba sa isang nanay, kapag halimbawa ako anak, sinusunod ko yung mga utos niya, hindi ba pagka tayo humingi sa kanyang ating nanay ay hindi ba sinusunod ko naman yung mga sinasabi mo So mayroon tayong katwiran na sinusunod ko naman yung mga utos mo bakit hindi mo so baga ang demand natin ay katanggap-tanggap sa ating halimbawa sa nanay natin, sabi mo gawin ko ito para bigyan mo ka ng ganito. So yun yung di ba yung ating mga panalangin ay Lord, sinusunod naman kita yung mga utos mo. Ano ba ang dahilan? Bakit hindi mo ako pagbigyan? So meron tayong meron tayong karapatan magdiman kapag tayo pa ay sumusunod, di ba? Kasi kung hindi tayo sumusunod, wala kang karapatan maghingi sa Diyos, di ba? Kapag unfair naman, di ba? Kapag hindi mo sinusunod tapos huhingi ka, siyempre hindi ibibigay yun. Yun po yung pinakahadlan doon.
ang pagsunod natin sa Diyos kinakailangan. Pero pag hindi natin sinunod ang Diyos, sabi ng verse diyan, ay hindi tayo tutukunin. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. So yun ang lupan, yun ang demand natin. Kapag tayo ay tumawag sa Kanya, ay yun, dahil nga sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Yun po yung mga dapat natin tandaan. So, sabi rito, the hindrances that prevent us from prevailing in prayers. Ano daw po yung hadlang? Ang hadlang ay para hindi natin pursue yung ating prayer ay dahil nga mayroon tayong tinatawag na dito sa chapter 3 ng 1 Peter, sabi ni Pedro, meron siyang 7 bagay na kung bakit tayo ay hindi sinusunod ng Diyos. Ang una ay wrong relationship with God. Nga, yung hindi tayo mali ang relasyon natin sa Diyos. Hindi natin sinusunod ang Diyos. Sa verse 12, ano sabi doon ng 1 Peter chapter 3 verse 12? Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid nakatuon. So, ibig sabihin, ang Diyos, kapag ikaw ay matuwid, ang Kanyang mata ay nakatuon sa iyo. Di ba? Sa kanilang pagdaing, siya ay nakikinig. Yun. Kapag tayo na po ay matuwid, ang Kanyang mga mata ay nakatuon sa atin. At siya ay nakikinig kung tayo po ay dumaing sa Kanya. Yun po. Kasi kung hindi tayo sumusunod sa Diyos, paano tayo diringin? Di ba? Hindi tayo diringin. Sabi ni Pedro yan. Ngunit, sa mga masasama siya ay tumatalikod. Ibig sabihin pala pagka tayo po ay masama, ang Diyos ay tumatalikod, sabi ni Pedro. Yun po yun. So, bakit ang mga hindrances para na yun? Ano ba ang dahilan nun? Dahil nga, ang relasyon natin sa Diyos ay maling relasyon. So, kinakailangan, kapag ikaw ay tumawag sa Diyos, kinakailangan meron kang relasyon na maganda sa ating Panginoon. So, yun. Romans 3:22, ano sabi doon? Roma chapter 3 verse 22. Pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o hindi. Pinawalang sala po tayo kapag tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoon. Yun po. Yun po ang dahilan kung bakit tayo pagkamisan ay hindi dinirinig ng ating Panginoon dahil wala tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Ako kasi pagkamisan, kaya ako nabanggit dito, yung mga hindrances ng prayer ay pagkamisan kasi ako nananalangin, nare-realize ko na ako talaga ay mayroong pagkakamali. So kumbaga kahit tayo po ay isang Kristiyano na, kapag tayo ay nananalangin, marirealize mo kapag hindi hinihiling ng Diyos, meron tayong mga pagkukulang. Yun. Minsan pinaalala sa akin ng Holy Spirit na kaya kita hindi dinirinig dahil siguro nanlalamig ka na. Hindi ka lang nagbabasa ng Biblia. Pero pagkamisan kasi pagkabisi po tayo, hindi na tayo nakakabasa ng Biblia pagkabisi. At busy sa mga trabaho, di ba? Lahat ng kabisihan ko natin, busy sa pagsiselfone. Kasi pagkamisan,
gusto mong magbasa ng Biblia, pagka minsan meron kang na scroll na maganda, titingnan mo yun. So nawawala ka ngayon sa concentration, sa focus. Pagka minsan ay may discounted na item na cellphone, mura. Yun, i-scroll mo ay kung mo yan. So nawawala ka na ngayon sa gusto mong mangyari. Kasi ako pagka minsan ganun eh. Magbabasa ngayon ako ng Bible sa cellphone. Pagka minsan, napapadaan ng ibang mga advertisement, napipindot ko yan eh. Nawawala ka na ngayon. Nawala na. Hanggang sa wala ka ng gana. Yun yun. So yun po yung mga hindrances ng ating mga gusto nating panalangin na hindi natutugon talaga dahil nga doon sa ating mga pagkukulang. So kinakailangan ay meron tayong relasyon talaga sa Diyos. Huwag tayong padala. Kaya ko sinabi ito dahil nangyayari sa akin eh. Yun, huwag tayong padala sa mga bagay na nakakaakit, lalo na sa cellphone. Kaya pagkamisan eh, yan nga, dumarating yung pag nag-scroll ka, ay may mura pala to eh. Titingnan mo ngayon. So nawawala na, wala ka na. Wala na yung kaisipan mo na magbasa ng Biblia eh. Wala na yun, nawawala. So yun, kinakailangan, yung mga hindrances na yun ay kinakailangan ay mawala. Para maging epektibo ang ating mga panalangin. At yun, sabi ni Paul, doon sa verse, sabi ni Peter doon sa verse 12 ng 1 Peter chapter 3, basahin natin ulit. Sabi rito, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid nakatuon. Kapag tayo po ay matuwid, ibig sabihin ng matuwid ay ibig sabihin doon na meron ka ng tawag ito yung matured ka sa Panginoon. Matured ka bilang isang Kristiyano. So, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na doon, sa kanilang pagdaing, siya ay nakikinig. Yun. Ngunit sa mga masasama, siya ay tumatalikod. Parang nakikita ko yung pagtalikod ng Panginoon kapag masama ka eh. Parang, kung titingnan natin literal, parang yan, humihingi ka, biglang tatalikod. Di ba? Sakit. Napakasakit yun eh, talikuran ka, na ikaw ay humihingi ng pabor, tapos sabay talikod, di ba? Masakit para sa'yo. So yun ang dahilan. Kinakailangan mayroon tayong relasyon sa ating Panginoon. Yun. At yung pangalawa ay meron tayong dapat para maalis yung ating hindrances, balakid sa ating panalangin. Sabi rito, ang balakid na yun ay wrong relationship with others. Verse 1 to 7, ang sabi doon. Chapter 3. Peter. Yun. Kayo naman mga babae, pasakot kayo. So kumbaga, meron tayong relationship sa bawat isa. Pasakot kayo sa inyong asawa. At kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, may hikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. Pwede pala yun, di ba? Kahit na hindi ka magpaliwanag tungkol siguro dahil sa ating Panginoon, kapag kayong magandang asal po natin, kapag ka magandang tawag ito yung pakikitungo natin sa ating hindi lang asawa, ibig sabihin yun sa kapwa, ay kumbaga sabi rito mahihikayat din sila sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. So, ibig sabihin pala, kapag kahit hindi mo na ng palataya,
pag nakita sa iyo yung kagandahang asal, ay meron din silang pagkakataon, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal, dahil hindi kayo magpaliwanag pa sa kanila. Ako kasi pag kami umaalis ako, nagdamit ako ng slacks. Ano mga slacks ba? Tapos ayos. May lalapit sa akin yan, Christian ka ba? So kung baga nakikita, ibig sabihin doon, yung kahit na hindi ka magsalita, nakikita sa iyo eh. Maging sa pananalita na yung bang mahinahon ka na magsalita, sasabihin sa iyo. Naranasan ko na kasi yan Christian ka ba? Yun ang tanong ka agad eh. Ano ka ba? Yun. Ibig sabihin, pasakop kayo sa kung mayroon ba sa kanya na hindi sabi rito, pasakop kayo sa inyong asawa. Ibig sabihin kasi noon, hindi lang asawa na literal. Yun. At kung mayroon sa kanila hindi naniniwala sa salita ng Diyos, mahikayat din silang sumampalataya sa inyong magandang asal kahit hindi kayo magpaliwanag pa sa kanila. Yun. At verse 2, tingnan natin. Sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Yun po yun. So, sabi rito, wrong relationship with others. Kaya tayo na ang ating mga panalangin ay nahadlangan dahil nga sa ating pakikitungo sa kapwa. Yun. Sa verse 3, sabi doon, ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsuot ng mga gintong alahas at mamahaling kami. Hindi naman masama yung magsuot ka ng mga ginto, damit. Ang ibig lang mangyari doon, huwag mo lang ipagmalaki yung iyong mga kasuotan. O kaya nagsuot ka dahil makita ka ng mga tao na galante. Hindi yun. Ang kinakailangan makita sa'yo yung puso. Yung puso. At sabi rito, ang inyong ganda ay huwag maging panlabas. Kinakailangan sa loob. Hindi lang panlabas. Kinakailangan makita sa'yo yung panloob. Yun. Verse 4, ang sabi doon, salit pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso. Yun. Ang kagandahang walang kupas na dikha ng maangat at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. So yun. At ang ating daw pagyamanin ay ang kagandahang nakatago sa ating puso. Yun. At kapag ang kagandahang nakatago sa ating puso, kapag mayroon tayo niyan, hindi tayo magagalitin. Hindi tayo mapagpuna. Di ba? Hindi tayo mapanlait sa kapwa. Di ba? Yun ang ibig sabihin ni Pedro na kagandahan walang kupas na likha at maamon at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa mata ng Panginoon. Verse 4, ang sabi doon, iyan ang kagandahan pinakita ng mga banal na babaeng umasa sa Diyos unang panahon. Sila ay nagpasakop sa kanilang mga asawa. Baka dito, sa atin. Sorry. Verse 5. Ayan. Iyan ang kagandahan pinakita ng mga banal na babaeng umasa sa Diyos. Noong unang panahon, sila ay nagpasakop sa kanilang mga asawa. Verse 6. Ano sabi doon? 6. Verse 6.
Tulad ni Sarah, sinunod niya at tinawag na Panginoon ang asawa niya si Abraham. Kayo rin ay mapapabilang sa kanyang mga anak kung matuwid ang inyong mga gawa at kung wala kayong anumang kinatatakutan. So yun, yung pagsunod at pakikipagrelasyon sa kapwa po natin. Yun. Pangatlo, sabi rito, a proud how the Spirit can handle prayer. So yung mapagmalaki na ating kumbaga mapagmalaki. Sa verse 4, ano sabi doon? Sali pagyamanin ninyo ang kagandahan na katago, yun yung ibig sabihin sa ating puso. So dito sa Luke chapter 18 verse 9 to 14, ano sabi doon? 1940. Lucas 18, verse 8. Lucas chapter 8, verse 9 to 14. 18. Lucas chapter 18, verse 9 to 14. Sinabi rin niya, ang talinghagang ito sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa naman ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa loob ng isang linggo at nagbibigay din ako ng 10% bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadabukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ang una ay hindi, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibinababa, at ang nagpapakumbaba ay tinataas. Amen. Amen. Yun yung kwento ng dalawang lalaking na nananalangin. Yung isa, Pariseo, yung isa, maniningil ng buwis. So, yung Pariseo, nananalangin, parang proud siya sa kanyang sarili na kung saan ay wala akong kasalanan eh. At kumbaga kinuha pa yung maniningil ng buwis tulad ng iba ng taong yan na kung saan kasalanan. So kumbaga nagtuturo siya. Mga kasalanan ito, ako wala eh. So, ibig sabihin, parang proud ka na wala kang kasalanan. Yun. So, dapat hindi ganon. Yun po ang isang hadlang sa ating mga panalangin pag kami sanay. Mas magaling pa ako dyan eh. Di ba? Mas magaling pa ako magturo dyan eh. Yun yung tinatawag na proud ka sa sarili mo na hindi naman dapat. So, yun. Kinakailangan naroon yung tinatawag na humbleness, pagpapakumbaba. Hindi ba? So, ang maling motibo para yung pagka-proud ng isang tao ay hadlang yan para hindi ka marinig ng ating Panginoon, para tumalikod sa iyo ang Panginoon. Di ba? Kapag kasi pagka minsan meron akong kahit Kristiyano lang, pastor na yan eh. Sabihin nila na galing pa ako yan eh. So kumbaga tinataas niya ang sarili niya. Hindi lang yung mga mga Kristiyano na yan eh, pero meron pa rin attitude na gano'n na galing ako dyan eh. So hindi dapat yun na gawin po natin. Para tayo ay mapakinggan ng ating Panginoon, naroon lang yung bagamat tayo mayroong pagkukulang, naroon yung sabi ng maniningil ng buwis, dinadabukan ng kanyang sarili. Di ba? At hindi makatingin sa langit dahil sa kanyang kasalanan. Yun. Pero yung
Pariseo, proud na proud siya. Nagbibigay ako eh. Sabi niya nag-iika po naman ako eh. Oo eh. So kumbaga siguro malaki pa ang binibigay, ano? Siguro giver, yung Pariseo na yun. Pero hindi pinakinggan ng aming Panginoon. Ang pinakinggan yung tao na makasalanan. Yun. So, kinakailangan para hindi tayo mahadlangan at makapunta tayo sa mapakinggan tayo ng Panginoon. Huwag po natin gawin yung mapagmataas pa tayo. Amen. Yun. At sunod ay lack of Christian love. Verse 8 to 9, ano sabi doon sa chapter 3 ng Peter, First Peter. 8 to 9 po. First Peter chapter 3, verse 8. 1 Pedro chapter 3 verse 8 to 9. Sa aking pagtatapos, magkaisa kayo at magnamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at magpakumbaba. Huwag ninyong gantihan ang masama. Masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Amen. Amen. Yan yung mga dapat natin gawin bilang isang Kristiyano. Na bagamat mahirap, sabi niya, huwag natin gantihan yung gumagawa sa atin ng masama. Mahirap yun, di ba? Nanay Lina. Halimbawa, pag kami nura ka, umurahin mo rin. Yan. Thank you. Ayun. Sabi ni Pedro, huwag ninyong sumpain. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo na masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo sa halip pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo pang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Meron din pala talagang sumpa, yung panunumpa ng tao. Naalala ko yung ganan ko, mahilig manumpa yun eh. Ang problema, tumatalbog sa kanya eh. Yun ang problema dun eh. Ilang beses ko na pinagsasabihan yun. Sabi ko, huwag kayong manumpa ng tao kasi masama yun. At babalik talaga sa mga sumusumpa. Di ba ganun din, si Abraham, sa Genesis, sino ba yun? Si Abraham ba yun? Na huwag niyong, yung Genesis chapter 12, ano sabi doon? Tinanong nga natin, yung panunumpa, verse 1, tinanong nga, sino ba yung sumumpa? Ayun, ang sayo'y magpala ay aking pagpapala. Ang sayo'y sumumpa ay aking susumpahin. So kumbaga bumabalik eh. Kapag sinumpa mo yung tao, babalik sa iyo eh. Diyos ang susumpa. Oo, sabi niya rito, ang sayo'y magpala ay aking pagpapalain. At ang sayo'y sumumpa ay aking susumpahin. Yun. Ganon ang mangyayari sa mga tao na mahilig ka magsumpa. Di ba? Yun ang nangyayari. Babalik talaga sa atin kung tayo man ay sumusumpa sa mga tao na siguro matindi yung kasalanan na ginawa niya. Ay nagawa niyang sumpain yung tao na yun eh. Di ba? Pero, sabi ni Pedro, ang sino mga gumawa sa iyo ng masama, huwag mong gantihan. Yun. At huwag mong sumpain. So, yun. Lack of Christian love can hinder prayer. Dahil yung pagmamahal natin sa ating kapwa, Kristiyano, bilang Kristiyano, sa kapwa natin, isa po yan na sa hadlang ng ating panalangin. Yun. At sunod ay unclean lips will supply surely a hinder prayer. Verse 10 to 11.
ng 1 Peter. First Pedro chapter 3, verse 3. 10 to 11. Chapter 3, verse 10 to 11. 3 verse 10, ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilin sa paghabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang ay madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat lumabas. Ang masama iwasan na at ang gawin ay tama at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Amen. Sa verse 10, ano sabi doon? Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita, sa kanya'y mga labi ay di dapat lumabas. So, kung nais daw po natin ng payapa at saganang pamumuhay, pigilan ng ating dila. Naalala ko tuloy yung sa social media. Maganda daw si Harry Roque, kaya nagkakagulo yung ating bansang Pilipinas. Kaya naalala ko, tila yung pigilan. Hindi mapigilan yung kalagalan ni Harry Roque. Ayun, nagkagulo-gulo na sila. Kahit na sila ay magkakampi, Kaaway na. salumat yung mga sinasabi, si Panelo at si Harry Roque ay magkasalungat. Magkakampi sila, pero yung kanilang sinasabi, salungat. So yun, dapat pigilan dapat yung bigla para sa paghabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi hindi dapat lumabas. Yun. So kinakailangan ang ating dila ay pigilan po natin. Sabi nga sa kasabihan, less mistake less talk, less mistake. Mistake. Kung pagka hindi ka nagsasalita, hindi ka piling na wala kang possibility na magkamali kasi hindi ka nagsasalita. So yun, dapat pigilan ang ating dila. At sunod ay a bad conscience will hinder prayer. Yung konsensya po natin na masama ay nakakaghadlan sa ating mga panalangin. 16:21 ng chapter 3 ng Peter. 1 Pedro chapter 3 verse 16-21. Ngunit maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagpapaliwanag. Bilang mga lingkod ni Kristo, panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at mahabak sa inyong magandang pag-uugali. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyong mga kasalanan. Upang iharap kayo sa Diyos, siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod ng sila'y matyagang hindi hintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang, ginagawa nito ang malaking barko. Iilang taong walo lamang ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako ng Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So, bad conscience will hinder prayer. Yung maling yung diwa po natin, konsensya, ay sa verse 16 ano sabi doon, ngunit maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagpapaliwanag. Bilang lingkod ni Kristo, panatilihin ninyong malinis ang inyong budi
upang mapahiya ang mga mananalain at tumahamak sa inyong magandang pag-uugali. So, mahinahan dapat tayo sa pagpapaliwanag. Kung mayroon namang nagtanong sa atin, kinakailangan mahinahan sa ating pagpapaliwanag bilang mga lingkod ni Kristo. Panatiliin ninyong malinis ang inyong budi. Yan. Kung tayo po ay hindi naman debate siguro, nagpapaliwanagan lang. Kinakailangan ay lagi tayong mahinawan. At panatiliin ninyong malinis ang inyong budi upang mapahiya ang mga nanlalait at umahamak sa inyong magandang pag-uugali. Verse 17, Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. yan. Kung tayo po ay nagdusa dahil sa paggawa natin ng mabuti, kung ipahintulot ng Diyos, sabi rito, ay sabi rito, higit na mainam na kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakaling mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo sa paggawa ng masama. So, mas maganda yun, gumawa tayo, magdusa tayo, maghirap tayo sa paggawa ng mabuti kaysa paggawa ng masama. Yun. Ang sabi rito, kung will ng Lord na tayo ay magdusa, ay okay lang, walang problema kaysa masama. That's a big deal. Yun. Kasi yung pagdurusa natin ay talagang pagkaminsan ay pinahintulot talaga ng Panginoon yan para sa ating kabutihan naman. Yun. Amen. Ano sabi doon? Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa naman at muling binuhay ayon sa Espiritu. 19. Ang kalagayan ito nakapunta siya ng aral sa mga Espiritong napamiligo. Sila ang mga Espiritong ayaw sumunod ng sila'y matigang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Natin sa kumbaga, medyo kung pag-aaralan po natin yung talata na yun, medyo mahaba yan. Kasi, ganito, sila ang mga Espiritong ayaw sumunod na sila ay magtiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginawaan dito ang malaking barko, ilang tao o walang lamang ang nakaligtas sa bahay. 21. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako ng Diyos buhat sa isang malinis na budi. Iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Yun. So yung dinilis pala, ang bautismo pala ay ang tubig na ay larawan ng bautismo na liligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budi. Yun. Iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. So yun. Bad conscience will never hinder prayer. So yun ang ating mga tingnan natin ulit dito sa tingnan natin dito sa Matthew 5:23. Matthew 5:23. Kaya kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naaalala mong may sama ng loob sa iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Amen. So yun, bad conscience will never will hinder prayer. So yung ating mga konsensya ay nakakahadlang sa ating mga panalangin. So kung meron tayong mga kasalanan,
sa ating mga kapatid, kung sino man nagkasala, dapat nating puntahan. Kung tayo ay pinalapit sa Diyos, kinakailangan yung kasalanan po natin sa iba, ayusin po natin. So, kumbaga, nagkasala ka sa isang tao na hindi pa na-settle, kumbaga hindi pa kayo nagkasundo, tapos pupunta ka sa Diyos, huwag muna. At sabi ito, puntahan mo muna yung nagkasala sa iyo. Humingi ka ng kapatawaran na ikaw ay nagkasala sa Kanya. Yun ang dapat natin gawin dahil para tugunin tayo ng ating Panginoon. So yun lang po ang ating pinag-aaralan ninyo. Tama ba? Ilan ba yun? 7, sabi ko? Yung pangatlo pala dito, worldly. And sinabi ko na kasi yun, yung pananamit. Worldly and provocative dress in hinder prayer. Yung, yun, yung ito. Naibanggit ko na kasi kanina na hindi ko lang sama sa gila. So yun, how our prayers are answered, paano ang ating panalangin ay nahadlangan dahil nga sa ating maling relasyon sa Diyos. At maling relasyon sa iba. Yun po yun, others. At pagkamisan tayo ay proud pa na mas magaling ako dyan eh. Proud, haughty spirit can hinder prayer. So, pagkamisan tayo gano'n eh. Yung mga inisip ng ibang mga tao na, magaling pa ako dyan eh. Diba? Pinagmamalaki natin ang ating sarili na mas magaling pa tayo sa iba. Yun. At lack of Christian love, kulang sa ibig sa kapwa believer. Yun po yun. At unclean lips, yung bumubukas sa ating bibig ay pawang kasinungalingan, kasamaan, yun po ay nagpapahadlang sa ating mga panalangin. Pagkamisan ay nakakapagbitin tayo ng mga masasama na hindi dapat. Yun. Dapat natin iwasan yun para yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos ay pakinggan niya. At bad conscience will hinder prayer. Yung ating mga yun nga, bad conscience, yung maling masamang konsensya. Conscience. Ano ba ibig sabihin ng conscience? Konsensya eh. Diwa. Yun. Yung ating mga diwa. At yun, yung ating napag-aralan ng umaga, ngayon, tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, nawa maging alert kami, Panginoon, sa aming mga ginagawa ng sa ganun, Lord. Kami ay mapakinggan mo. Ang sa ganun, Panginoon, ay hindi ka tatalikod sa amin, Panginoon. Kung ano man, Panginoon, ang aming mga pagkukulang, nawa aming itong mapupunan at magawa, Panginoon. Lord, ang pinakamahalaga, Panginoon, ay ang aming pagsunod sa iyo. Ang pinakamahalaga, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Nang sa ganun, Lord God, ay hindi kami mawala, Panginoon, sa iyo, Panginoon. At hindi kami mawala sa pagkikipag-connect sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord God, salamat po sa umagang ito. Nawa, bilang isang Kristiyano, bilang isang tagasunod mo, Panginoon, bigyan mo nga po, Panginoon, kami ng lakas upang, Lord, kami ay patuloy na maglilingkod sa iyo sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa amin. Lord, bigyan mo pa rin kami, Panginoon, ng lakas upang mapaglabanan po namin ang mga kahinaan po namin
Pagkaminsan, Panginoon, kami ay nagkulang sa pagbabasa ng iyong salita, Panginoon. Pagkaminsan, Panginoon, kami ay nagkulang sa panalangin, sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Pagkaminsan kami ay nangihina at pagkaminsan ay naisipan namin hindi makadalo sa gawain. Subalit, Lord God, ang iyong kapangyarihan, ang patuloy mong ipagkaloob sa amin nang sa ganon, kami ay laging malakas. Bagamat kami ay mahina, dahil sa iyong kalakasan, kami ay lalakas, Panginoon. Maraming pong salamat. Kumain na po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.